Good morning mga kachokaran, magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po ay araw ng Lunes at ika-22 ng Enero. At oras po natin ngayon ay alas 9:30. Na-late na naman po tayo sa pag-inom ng gamot dahil medyo nasarap po tayo ng tulog. Hindi po masyadong kumirot ang ating sugat or ang ating balikat dahil siguro maganda nga ang pwesto natin. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Naway nasa magandang kalagayan po tayo, lalo na ang ating mga subscribers, ganun na yung mga team kapadalig at ang mga Soward fam. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Actually, mag-e-edit ako ngayon at yung mga kaganapan kahapon may mga nangyari. Yung halimbawa, yung nagsimba po kami. Tapos po ay nanood kami ng prosesyon ng Santo Niño dahil piyesta po ng Santo Niño. Sad to say, nabura ko po mga kachokaran, nabura ko po yung aking mga videos. Sayang, hindi ko na po nahabol na naman. Ayun nga po, sa kagustuhan ko makapag-upload po kagad ngayon, napindot ko po yung delete, tapos pati po yung trash ng ating cellphone. So yun, wala po tayong na-i-upload na nakaganapang kahapon, maliban lang po yung napanood nyo. Yung pagsisimba po namin hindi po natin na i-upload. Sayang, pero talagang ganun na po yun. May pagkakamali po tayo, sabi nga nila may katangahan. Anyway, yun nga, update din naman to na gustong malaman ng ating mga subscriber. Yun nga po, medyo umokay na po yung ating pakiramdam sa pagtulog. Naway maging tuloy-tuloy na po. Maliban na lang po dun sa aking parang paltos sa may ilalim ng kilikili na kapag nagalaw, kasi naka t-shirt po ako ngayon dahil nagsimba nga po kahapon, medyo umaano po siya, yung kumikirot kapag nadikit nga po yung t-shirt. So pag natatanggal, makirot. Eto, nabigyan po tayo ng gamot ni Digna nga, binigyan tayo ng gamot. Tapos binigyan po tayo kahapon ni Sandy, ni Abby, tsaka ni Kiel. Yan, ito po yung gamot na binigay po nila. Ayan po. Tsaka po may binigay silang cotton, ready to use. Kumbaga naka-repack na, naka ano na, yung hiwa-hiwalay na. So yan mga kachokaran, salamat po sa inyo, Digna, Abby, Sandy at Kiel. Maraming salamat. So ito po, kakain lang po natin. Ito po ang ulam namin, pusit inihaw, tapos may dala po si Gayle na barbecue. Ayan po, galing po sa, ewan ko kung saan niya po nakuha yan. Uwi niya po yan kagabi. Tapos po ano ba, yun nga po, nakakain na tayo at nakainom na rin po ng gamot. Yun, yung vitamins, hindi pa po tayo nakakainom. Anyway, ito na po. Ito po yung aking iniinom na isa sa vitamins. Si Riley po pumasok na po, pang umaga po siya. Tapos po si Gayle po ay bumili na po ng pagkain. Makita yung isang vitamins ko, maya na ako pagdating ni Gayle. So yun, nakakainayang yung ating in-upload, binidyo kahapon yung misa, tapos yung mga musiko. Sayang, pero okay, nandun na yun eh. Nabura na, hindi ko na nahabol. Yun, shoutout po sa ating mga mga solid subscriber po, Team Kapanalig at Soward Farm. Mga kachokaran, maraming salamat po muli sa inyong pagsuporta at pagtangkilik sa ating video. Nag-good morning nga pala si Kapanalig. Parinig ko po sa inyo ha. Pagising ko po,
meron na kagad siyang video kasama ho yung mga team. Rodelio, good morning. Diba, nagkoral pa ho. Meron sabay-sabay pa sila. Good morning po, Rodelio. Ayun, mga katyoran. Babaan natin gagawin. Babaan dapat ko ibalita sa inyo. Ito nga po, si Kapanalig ay nandoon na nga po sa Kalaka at ako po'y kinukumusta kung ako'y makakarating na ron tsaka kung magaling na. Ito hindi pa po, pero sabi ko naman po sa kanya, once na umokay ta, alam mo, nagagalaw-galaw kahit papano, pupunta po ako sa sa Kalaka, kahit mag-commute na lang muna dahil wala ho tayong motor. Magko-commute na lang po muna ako. Tapos po yun pa sa February 7 balik ko po sa orthopedic para i-x-ray po muli at i-check up po ito. Sana po may improvement na or mas maganda kung okay na siya, hindi na kailangan lagyan itong mga support na to para at least makakilos na tayo na maayos, maigalaw-galaw na natin. Kasi once na nagtagal ito ng ganito, nakalagay pa rin sa ating balikat or sa kamay itong mga ganito, mahihirapan na ho tayong gumalaw para yung masasanay na ho, di ba? Kaya sana sa pagdating ng check-up natin, ipanalangin po natin na okay na po ang aking braso. Mas maganda kung okay, kung may improvement, nawa maging maayos na po para makapagtrabaho na rin po tayo, kasi po yung tricycle ko po hindi ko na ilalabas. Siyempre kailangan rin po natin kumita yon. Tapos po para makapasok na rin po tayo sa opisina. Anyway, ang pasok ko naman po doon alam ko bukas, araw na Martes. So kahit nakaganto po tayo, papasok po tayo. Yun nga po, mag-a-adjust ako, kailangan kong gumising na maaga para makapaligo kasi medyo matagal po yung pagbibihis. Hindi na po ako muna papantalon dahil yung mga sugat po natin ay medyo gumagasgas pa sa pantalon, masakit. At least kung naka-short nakikita ko tsaka nagagalaw ko na maayos. Mga katsokara na ito, nakapamili na si Mrs. Mag-aayos na po siya. Ito nga po pala yung dapat ay ulam namin kagabi. Buksan mo nga, Han. Paksiw. Yan, may dumating na puset. So yun yung puset ang binaon ko. Nanonood ako ng vlog ni Kapanalig. Ay, kinain ko pala yung puset. Nanonood ako ng vlog ni Kapanalig ngayon. Nandun pala si Kuya Jaime, yung tumatawag sa akin ng Boy Takas. Paliwanag ko ba't Boy Takas, kasi inom daw kami dati nung una ako doon. Nawawala ako, natutulog na ako. Kaya tinawag niya akong Boy Takas. May tumawag sa akin ng Boy ano yan, yung gulayhan? Boy Pechay, Boy Kamatis, yan. Kasi yung Boy napakadaling i-partner kahit sa salita, di ba? Kaya yun mga binansag sa akin ni Kuya Cesar. Nandun si Tatay Cesar, Tatay Jaime. Si Tatay Cesar hindi ko siya na-meet nung time na yon. Nandun pala siya sa nakita niya pala akong nakahiga na ako doon. Nakaupo na ako doon sa may poste. Tapos iniintindi ko raw yung motor ko na durog. Speaking of motor, yung motor po pala, nag-usap po kami ni Kapanalig kung ano dapat namin gawin. Meron siya mga suggestion pero medyo inano ko yung parang hindi naman kontra, kumbaga nag-decide kami at nagpalitan kami ng kuro-kuro kung anong dapat namin gawin doon sa motor. So sa amin na lang po muna yung malalaman nyo rin po yan kapag nakompleto na po yung aming gagawin doon sa motor. Kumbaga sa ngayon yun nga, dahil sa ganito, unahin ko nga, ang iniisip ko nga kung paano magta-tricycle uli, kasi dahil nga sa panghanap buhay po yan. Sa ngayon po yung motor hindi ko pa muna iniintindi. Ayun, I mean, iniintindi ko naman po siya dahil kung paano siya dadalhin dito sa Manila, sa Navotas, para kumbaga
dito na matignan, maayos muna. So yun mga kachokaran, dahil nga sa tayo'y nabura ang ating videos. Ano ba ang dapat natin gawin? Ang oras natin ay alas 10. Yan, magluluto na si Gaylit. Mamaya isusundo. Susundo ka ba? Uwi siya mag-isa? Uwi mag-isa si Riley. Hindi mo na siya susunduin ni Gayly. Dahil kaya naman noon. Kaya lang syempre, gusto lang namin na sinusundo. Dahil nga kahit na malaki na yan, kahit na kaya niya yung umuwi, gusto rin namin yung napagsisilbihan yung mga bata. Kumbaga, kumbaga may time naman kami. Kumbaga yung iano namin na maibigay sa kanila. Pati kahit nga si Riley, si Maddie na 16 years old na, kung masusundo, sinusundo ko eh. Yun nga lang sa ngayon, wala tayong motor. Ayun, basta shoutout po sa mga sa mga nagko-comment po sa ating, hindi ko po kayo maisa-isa eh. Meron po mga nagsabi na yun nga, si Kapanalig nasa may nasa Kampanalig na sa Kalaka, tayo po hindi pa tayo makakapunta ron. Pero ang meron kaming balak sa piyesta po ng Nasugbu, Look. Baka po nandiyan kami. Bali umarkila po kami ng sasakyan para po taon-taon po kasi yung yearly. At the same time kasi dinadalaw po namin yung puntod ng Kuya Isko, yung aking biyanan na lalaki na taga Look. Yan po, bali every year pupunta po kami ron. Nag-iipon po ako ng pamasahe kasi nga patak-patak po kami. Kung sino po yung sasama, equal po yung bayad sa sasakyan. Kaya sa piyesta po ng Look, nandyan po kami. Bali, nandyan po ako, pati yung pamilya ko. Kung may subscriber po tayo dyan, sa Look po kami, sa may, anong lugar yon? Masugbo. Hindi, yung Look. Look. Kung kilala nyo si Kuya Imo, si Boga, Kuya Iskong Boga, yan, Arimuhanan, andyan po kami. Wow, nag-iimbita. Kasi may nabasa po kasi akong yung subscriber eh, taga Look daw po siya. So tapos yun nga, nagulat siya na yung pamilya ko raw, yung asawa ko raw taga Look. Actually yung pong napangasawa po ng aking biyanan, yan po si Kuya Isko Boga Arimuhanan. Diyan po siya, Look. Kaya every year nung mag-girlfriend boyfriend pa lang kami ni Gayly po, madalas diyan po kami nagpupunta, nakikipiesta. Kaya parang nakagawian na pero hindi naman po kami nangangako na every year nandyan, pero hanggat maaari. Kaya ako nag-iipon ako nung pamasahe para at least, kasi yung buong pamilya minsan ko lang makasama, kaya pinipilit kong makasama kami. Yan. Ay, shoutout kay Parin Lumot. Hindi ko na papasalamatan si Parin Lumot dahil nga yung time na pupunta si Gayly sa may orthopedic, siya ang nasakyan ni Parin Lumot, ni Gayly, si Parin Jerome Cruz. Maraming salamat. Ngayon din po ay pupunta na at aalis na pabalik ng Amerika sila Paring Waklo at si Dada, si Deya. Ingat kayo, maraming salamat sa inyo. Si Paring Manny Kasadik Man TV, yan po, bumalik na po siya sa Saudi Arabia. Maraming salamat din po sa patuloy na panalangin po ninyo ho. Hindi ko po mabati lahat yung ating mga subscriber at mga nagko-comment, pero alam nyo naman po na tao sa pusong pasasalamat ko po sa inyo sa panalangin tsaka pagpapatid ng pagdarasal. Ganun din po sa mga nagpadala ng ating super thanks. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang bigas ngayon. Ha? Postpone pala ito bibigyan. Kay Konsehala Claire ho yata yun, ng Kalaka or ng Tamayo or Matipok. Yan po. Maraming salamat po doon sa nilagay po yung motor ko sa kanilang bahay habang hindi pa po nakukuha ni Lakadidit. Thank you po sa pamilya ng Lakadidit habang nandun yung motor ko. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Kita ba?
Alright. Ayan mga katsura, kung napapas, andito po ako ngayon sa taas namin. Gusto ko lagi nakahiga ngayon. Aray. Ayan, sumasakit po yung ganito dito po sa balikat. Kaya mapapansin nyo meron akong unan. Pero once na naiba talaga ng pwesto, sumasakit po yung pinaka-aray. Parang malapit do sa muscle, sa braso. Kaya hindi ako makaporma. Hinistan ko lang yung GoPro ko diyan, yung camera po natin, tapos nag-lente po tayo ng cellphone. Madilim po kasi rito sa sa taas ho namin. Bala ko may higa muna. Yan nga lang, kailangan nakapwesto na maayos. Hindi tayo makakatulog mga katsokaran. Kaya tayo. Bali, kuha na lang tayo ng pwede nating isuot. Ito yung aking damitan. Pwede nating isuot bukas at sa mga pagpapasok ako. No, mamili lang tayo nung ilang araw natin gagamitin sa pagpasok natin sa trabaho. Para nakahanda na lang, kukunin na lang. Yung tipong maluwag. Tsaka yung tipong madaling isuot. Bala ko kasi, di ba, mag-short ako ng degarter na lang yan, mag-garterize para madaling yung tipong pag mag-CCR ihe ganon, maisusot kagad. Yun may mga garterize naman tayo rito na short, pwede nating isuot. Ayan, garterize na. Magpapasok tayo ng 4 days kasi bukas na, diba? Tapos ang t-shirt natin, ang gagamitin ko ay yung maluluwag din, madaling isuot. Saan ba? Actually ang uniform namin ay red and green, alternate yan. Red, green. Tapos wash day, kahit anong suot mo. Uniform namin ay polo. Yung polo ko medyo fit kasi yun sa katawan, so mahirap ding isuot. Tapos mainit yung pagkakatela niya, mainit yung para satin yung tela, ganun ang uniform namin. Tapos kung isusuot ko naman yun tapos naka-short ako, sagwa naman. So yun nga, mag-t-shirt na lang ako. Ano naman siguro yun, ipapaliwanag ko naman siguro kung sakaling may maninita na taga City Hall. Yung ID ko pa nga pala ng sa trabaho ay nandoon sa motor, so wala akong ID. Siguro naman maintindihan nila yon na kung bakit ako hindi naka-uniform. Pili lang tayo ng mga white. Pa-plantyan ko na lang mamaya siguro yung yan yung Hanes, ganyan, yung maliliit lang. Tapos ito na lang, ito iyon yun. So bali ito yung mga presko, mabilis ang isuot. Yan, mabilis ang isuot. To white na t-shirt, maninipis lang, masarap isuot sa katawan. Kada pagkahihilahin madali nang maisusuot. Alright, yan na, tapos na. Meron na akong 4, tapos short na 4 din. Balik lang natin ito sa dati. May nabasa akong comment sa ating video. Pagwaraw ako ng t-shirt, yung ano ba tawag doon, yung merch ba yun? Merch, hindi pa natin kaya yun, kaya ako gumagawa lang po ako ng t-shirt kapag yung trip ko, yung pang akin. Hindi po natin kayang magbenta or mamigay.
kapag gumagawa nga po ako ng t-shirt, inaano nila yung may maraming uma-arbor, pero hindi pa po natin kaya yon. Magkano rin po ang t-shirt, tapos magtatatak tayo ganun. Guys, ano ko lang kayo rito sa ating balkonahe. Balkonahe ba tawag dito? Pinaka-terrace dito po. So yan, may mga sampay pa dahil naglaba ko nga si Mrs. kahapon. Bale, yan po ang natatanaw natin dito sa, maliban dun sa mga edges ng pusa sa bubong. Ayan. Bali, ito po nagsimula po kaming, naiano ko na po sa vlog ko to dati. Since mayroon tayo mga bagong subscriber po, nais ko lang pong syempre ikwento rin po sa inyo na ito pong ang aming mga halaman. Nagsimula po ako magtanim dito nung kausuhan yung plantito-plantita din na tinatawag, yung yung pandemic, di ba? So ang mamahal pa ng mga halaman na yan, yung mga potos, yan nga medyo medyo nalanta na, pero patuloy pa rin naman pong inaalagaan ni Mrs. yan, ni Gailey. Kumbaga ang mamahal pa ng mga bili niyan, pero bumili kami para malibang lang kami. Actually ako lang talaga nagsimula. Ako ang nagtanim, parang ayaw kasi ni Mrs. dahil nga parang raw siya, yung hindi magaang ang kanyang kamay. So nung nagtatanim na ako, nagustuhan niya rin. Bandang ulay siya nagtanim niyan. Ang lago niyan, yung mga katsokaran at mga malago yan nung inaalagaan ni Gailey. Talagang ibig sabihin maganda rin ang kamay ni Gailey sa pagtatanim. So yun, dito po kami dito po ako madalas pagka yung nag-iisa dati. Ayan, may dalang inumin, yan, sumasyat. Tuwing gabi ako umiinom dito, yan. Pinasyal ko lang po kayo dito sa aming bahay. Yung sa bahay ko po sa loob, medyo maano pa ho yun magulo pa dahil may mga sinampay. Minsan po ay dadalaw ko kayo. Humihingi rin po ako ng pasensya, mga katsokaran, mga solid nating subscriber dyan, sa mga bago at sa mga luma nating subscriber. Humihingi rin po ako ng pasensya na wala po akong ibang maibablog kundi ito lang, dahil nandito lang po tayo sa bahay. Sabi ko nga sa kanila, once na pumupunta ako sa Kampanalig sa Kalaka, lumalakas po yung views ko kapag kasama ko po yung team. Kaya minsan pinanghinaan nga ako ng loob kapag kasi uuwi ako rito, mawawala na po ako ng content or mawawala na ako ng mga vlog kasi nga po mas gusto po ng mga viewers natin na kasama ko ang team. Kaya yun nga po ang lagi kong inihiling, na sana kung saan mo po ako nandoon, tangkiligin nyo po ang ating vlogs, kasi talagang pangarap ko po na maging successful na vlogger. Kasi siyempre alam naman po natin na isa sa dahilan kung bakit po tayo nagba-vlog, isa sa pinakamalaking dahilan, siyempre yung kumita para sa pamilya. Actually po, hindi po talaga sapat yung ating kinikita dito sa ating trabaho. Kaya rin po kami, nagpundar po kami ng tricycle. Kahit naka-loan po yan sa bangko, hinuhulugan ko po yan kasi po talagang kailangan rin po namin ng pansuporta dun sa pagta-tricycle ko. Tapos po, yun nga, hinikayat po ako ni Kapanalig na mag-vlog kasi nga meron daw akong talent, which is nagpapasalamat naman ako kay Kapanalig na talaga nagtiwala siya sa akin. Yun nga, para makatulong din sa ating ano ba nakasampay dito sa ating kita, para sa pamilya, syempre para sa pamilya talaga, tutusin para sa pamilya. Kasi lalo ngayon nag-aaral yung ating dalawang anak, malapit na rin po mag-college yung ating panganay kay si Ate Madison. So kailangan ko rin po talagang mag-ipon at tustusan po yung kanyang pag-aaral. Yung tipo bang once na nag-aaral na siya, uy, eto na, meron na tayong nakahandang pag-tuition, ganon. Tapos syempre mga gastusin din natin. Kaya yun po, sana po kung nasaan man po akong lugar,
ano man po ang aking binablog or binibideo or kino-content, sana po tangkilikin nyo po. Sa ngayon po ay talagang makikipagkwentuhan lang po muna ako sa inyo dahil nandito lang po tayo sa bahay, diba? Kaya nga po ako yung nagpapasalamat, talagang nagpapasalamat sa mga taong talagang nakasuporta po sa atin, mga Team Kapanalig, Soward Fam, Kachokaran. Yan, maraming salamat po sa pagsuporta. At bilang kapalit naman po ng inyong suporta po sa akin, ang nai-offer ko lang naman po at lagi kong ginagawa yung panalangin na lagi kayong safe, lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Ganun din po yung mga kasamaan natin, mga kababayan natin nagtatrabaho na sa ibang bansa, mga OFW. Ganun din po yung mga silent viewers at yung mga patuloy na nagsisponsor po sa Team Kapanalig. Kasi narinig ko po yan kay Kautol na yung mga sponsor ng Team Kapanalig lagi niya pinasasalamatan. So isa na rin po ako sa magpapasalamat po sa inyo na sa pagsuporta po sa Team Kapanalig. Yun po mga kachokaran, maraming salamat pong muli at sana lagi kayong nandyan at huwag kayong susuko. Katulad nga po ng lagi nyo sinasabi sa akin, huwag ako sumuko sa pagbablog. Sana kayo rin, lagi po kayo nasa likod ko para tulungan po ako sa aking mga ginagawa at makakaasa naman po kayo na gagawin ko po ang lahat o makakaganda para po magkasama tayo at maging masaya po ang ating pagsasamahan, di ba? Guys, kakausap lang po natin. Sabi ko nga sa inyo, i-update ko kayo. Pagpasok ko po sa loob, inaayos ko po yung higaan. Pagtayo ko po, nauntog po ako sa may second, ano tawag doon, double deck po kasi. Nauntog po ako. Tapos bigla akong napahiga, napatagilid, na itukod ko po itong aking balikat. Diyos ko, hindi pa po magaling, bakit ganito? Tapos po yun na, pagkatagilid ko po, dumapa na lang po ako para hindi ko po maitukod ng gusto itong balikat ko. Sumigaw na lang po ako tinawag ko po yung dalawa kong anak na nandito at tinayo nila ako. Grabe, wag naman po sanang magkaroon ng diferensya. Ang say-say ng kwentuhan natin eh. Pagpasok ko po, ganun ang nangyari sa akin. Ayan, bali, grabe, natukod ko po yung balikat ko. Buti nga po, sumigaw na lang po ako tulong doon sa aking mga anak. Wait lang po, iayos ko lang po ito. So yung guys, nabigla kasi ko. Sumakit na naman po yung balikat ko. Sana okay lang po kasi naitagilid ko po. Hindi ko naman po ito maidiretso dahil meron po na arm sling. Hindi ko po siya maitutok. Ano ba yan? Medyo mo okay na nga po eh. Tapos biglang ganun pa nangyari. Biglang ganun pa po nangyari. Biglang naitutok ko. Naitutungkod. Pagtayo ko po kasing gano'n, na untog ho ako doon sa pinaka second deck, yung higaan po ni ate. Tapos nawala na ho ako ng balance. Wala ho ako makapitan. Itong isang kamay ko ang naghahanap ng makakapitan tong kanan. Wala naman ho ako makapitan. Tapos wala na ako balance, na itukod ko naman ho itong itong kaliwang braso. Sana po okay pa rin. Sana okay pa rin. Medyo sumakit ho ng konti, pero sana okay pa rin. Para akong nangalay. So yun mga kachokaran, ipinahinga ko lang mo po na yung aking sarili. Yung aking kumbaga inano ko po muna ng inobserbahan ko mo po muna kung may sumasakit. Nito naman po wala. Kumbaga yung lang po, yung parang nabigla nga po ako kasi
paghawak ko po talaga ng pinakahagdan po ni Maddie, ni ate, gumanon po ako dahan-dahan, tapos bumagsak po ako dahan-dahan. So ang alam ko po, nadikit din ako sa sumusunod siya. si Ate Madison po ang videographer ko muna. Bali, pag ano ko po sa pinaka flooring yan, naitukod ko po ito. Pero wala naman po ako masyadong naramdaman maliban po dito sa laging kumikirot. Kasi diba, sabi ko sa inyo, pag naiba ng pwesto, laging kumikirot. Pero kung wala po siguro itong arm sling, wala man naitukod ko po dahil bigla po akong gumanon eh. Yung tipong nung nakahawak naman po, naghawak po ako ng mahawakan, naghanap po ako ng mahawakan, wala naman po akong mahawakan. Hanggang sa makita ko nga po, nakahawak po ako doon sa hagdan. Kaya nga lang, naiwan naman po yung dalawang kong paa. Kaya bumagsak po akong ganun. Kaya nung nakita ako nila Maddie at nila Riley, nakahawak po ako ganyan. Pero parang nakabitin po ako, pero nakasayad po itong aking balikat. Siguro naman po hindi na puwersa. Ang alam ko po hindi na puwersa eh. Sana nga po, pero wala naman po ako nararamdaman. Pinakiramdaman ko po muna, pinahinga ko muna yung pag-video. So sana wala naman po. Ang likot-likot kasi. So yun lang po muna mga kachokaran. Gusto ko po kayong ma-update palagi, kaya nag-video po tayo. Sana po katulad nga po ng napag-usapan natin na sana po ay lagi tayong nakasuporta. At maraming salamat naman po sa inyong pagsuporta at pagtangkilik po sa ating mga video, ating kapanalig sa Word Pam at dun sa mga katsokara natin dyan. Maraming salamat po sa mga po kayo sulog ng Pilipinas at sa mga taga ibang bansa, OFW, ganun din po sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at naway lagi po kayong nakasubaybay po sa atin. God bless po at hanggang sa muli po natin pagsasama-sama. Mahal ko po kayo.